Ano ang trabaho ng mga opisyal na barangay? Eh di alagaan ang problema. Tumingin kayo sa paligid ninyo mga kabarangay. Yung problema ninyo nung maliit pa kayo ay hanggang ngayon, problema nyo pa rin. Bulburin na kayo, problema nyo pa rin hanggang ngayon. Sabihin yung mali ako. Sa bagay kung wala yung problemang ito, siguro ang boring ng ating barangay. Isipin mo na lang na adventure ang ating barangay. Paglabas nyo pa lang sa bahay ninyo, kinakailangan makalas na yung mga mata mo para mailagan mo yung mga nagkalat ng tae dyan sa lansangan. At dapat mahaba ang hugot ng hininga mo para mapigilan mo ang pag-amoy sa mabahong basura na nagkalat din dyan sa iyong dadaanan. At kailangan flexible yung katawan mo para makailag-ilag ka dyan sa mga obstruction sa sidewalk. No? Merong mga illegal vendors, merong mga struktura na inilalagay na kung ano-ano dyan na nagpapahirap doon sa iyong paglalakad. At syempre, kinakailangan maging maingat ka dahil hindi ka basta-basta makakadire-diretso ng lakad dahil kaliwat kanan ang illegal parking na motor, kotse, tricycle, at iba pang mga obstructions. At sa panahon naman ng tag-ulan, ambon pa lang, lampas na sa talampakan ang baha. At yan, uuwi ka na pagod ka na, kaso parang gusto mo na lang bangungutin kasi sa sobrang taas ng tono ng boses na kumakanta ng My Way na nakapit bahay ninyo. Hindi ko sinasabing simple o madali, pero ito ay may pamamaraan. Kung hindi man masolve lahat, unti-unti lang. Kaso ang problemang ito parang forever eh. Parang ang trabaho talaga ni Kapitan at Tigagawad ay i-maintain at panatilihin ang problema at alagaan ito para lumago pa. Hindi ko alam kung sino ang bobo, yung mga kandidato ba o yung mga bumoboto o pare-pareho. Tuwing eleksyon, ang daming kandidato na nag-aalok ng kanilang serbisyo at punong-puno ng mga pangako. Pero ikaw ito, alam mo naman na ikaw ay niloloko, binigyan ka lang ng sardinas at binigyan ka lang ng tip sa wedding. Aba, nagpauto ka naman at iyong ibinoto. At pagkatapos ng eleksyon, ang gagawin lang pala, magpapaliga, pupunta sa mga berdeyan, at kakamay doon sa mga lamayan. Mga kabarangay, basagin na natin ang ganitong sistema. Hindi ka ba nangangarap ng isang barangay na malinis at safe maglakad sa mga kalye at sa mga lansangan na hindi ka makakaapak ng bomba at hindi ka kakabahan na ikaw ay masasagasaan? At higit sa lahat, safe na makakapaglakad ang mga estudyante, ang mga matatanda at ang iyong pamilya. Kaya sa susunod na EP, mga tropa at mga beshi, ay pag-usapan natin ang mga kandidatong dapat ninyong iwasan.